Hype Network presents. Hi everyone, I'm Jimpy and you are listening to Rewind, a throwback podcast. Hello everyone! Welcome dito sa Rewind, a throwback podcast kung saan magkasama tayo mag-throwback na mga ganap-ganap sa ating life, diba? And syempre, August ngayon, so alam naman natin na merong mag-anniversary na isa sa mga iconic TV shows na lagi natin pinag-uusapan nung season 1. Kami ay nag-throwback kasama ng mga fans tungkol sa mga memories namin. Nung season 2, ang kasama natin si Miss Kit. Kwento niya ang kwento ng TGIS. So ngayon, ang kasama naman natin isang icon ng TGIS. Para siyang naging ano man tawag doon? Poste ng show kasi siya ang bukod tanging cast member. Well, hindi naman bukod tangi, no? Pero I mean, one of the major characters na naging part ng lahat ng klase ng incarnation na meron ang TGIS. From batch 1 to batch 2 to the movie to growing up. O, diba? Walang iba kundi si Regina Rain Abrera. Shara Soto. Hello, Shars! Hi, Jims! Kamusta? Nako, okay naman. At thank you. Super na happy ako because you said yes. Dahil parang, ang dami syempre na pwedeng maging guest, no? Dahil lahat naman kayo naging icon talaga ng TGIS in your own way. Pero ikaw kasi, yun nga, apat na incarnations from hindi naman from beginning, pero from simula ng stint mo hanggang dulong-dulo, you were there. Parang, correct. Ang dami mong pinagdaanan sa TGIS for the parang ilang years ba? 2.5, 3 years. Kasi 96 ka pumasok, di ba? Yes, 96. Mm-hmm. Tapos, after 1 year, parang umalis na sila. Diba? Tapos, yung nag-debut ako, parang growing up na yata ako nun. Mm-hmm. Oo, kasi pang growing up na yung debut eh. 98 yun. So, ang tanda ko na. Grabe. Di naman. Ang ganda nga kasi always looking young. Lahat naman kayo mga TG, cast members, pero ikaw isa ka talaga sa parang, pag tinignan mo naman si Rain at tinignan si Shara ngayon, parang, hindi ito bola. Tinitignan kita kaya ngayon, di ba? Pagpasok mo pa lang, sabi ko sa'yo, ganda naman ito ni Shara. Grabe. Grabe siya. Akala mo hindi naging nanay sa umaga, ganun. Nag-ayos syempre ako dahil mag-uusap tayo na kaya naman, di ba, kung mukha akong haggard. Laks naman. Ano lang naman to, chill lang. Pero thank you so much, Shara, for doing this. And I am so excited na malaman. Kasi, di ba, nag-zoom na tayo before sa PEP Live. Yes. Pero, ito talaga extensive and mas deep down na chika ng TGIS. Lalo na ngayon, mas di ba? Parang mas na-experience na kasi inulit na siya uli sa YouTube ng GMA. Oo, yun nakakatuwa eh. Pero minsan parang, grabe, parang feeling ko lang, it was very recent, pero ang tagal-tagal na pala noon. Mm-hmm. Pero ako, yung memories sa akin, parang last week lang. Parang ganun. Parang niya sa akin, napaka-vivid. Ang ganda kasi ibig sabihin ganun mo talaga na-enjoy every bit of it dahil 'di ba hindi siya forgettable memory sa iyo. No, not at all. Syempre kasi ang dami kong natutunan sa TGIS. Yung natutunan ko kung paano magtrabaho, natutunan ko makisama sa mga tao. I learned na hindi mo dapat i-take for granted yung work mo. Kasi nung time na yun parang, wala lang. Yung parang naglalaro lang. Yung feeling ko. Pero as I got older, parang sabi ko, grabe, dapat sineryoso ko ng, alam mo yun, minsan may pagsisisihan at meron kang pagsisisihan kasi, but then again, it's part of life that you learn from your experiences. So, correct. Tsaka, ilang taon ka lang ba noon, di ba? I mean, you were in your teens. 16. So, pasok naman. But anyway, eto na. Mag-throwback na tayo. At ang unang question ko para sa'yo, grabe. Sana maalala pa natin, no? Pero, naalala mo ba? Can you still remember paano ka nakapasok sa TGIS? Kasi yun nga, you came in parang second year na nila, di ba? And then you were part of the additional cast members with Rika and Juan Mig. Or nauna si Juan Mig for nauna si Juan Mig for like a few episodes ba? Mm-hmm. At saka si Rika. Ako, pumasok ako kasi parang need pa ng isang girl. Tapos,
si Tita Mina Aragon, yung manager ko at that time, sabi niya, alam mo, ipapasok kita dun sa sa youth-oriented show kasi parang nalaman niya. Kasi parang boss siya sa Deep Viva rin during that time. Si Tita Mina. Tapos sabi niya, ipapasok kita doon kasi alam ko naghahanap sila ng ng girl. Bagong Viva Talent din ako noon. So, kakalabas ko lang ng album ko. So, sabi niya, sige doon ka, bagay ka doon sa Pero ako, sobrang embarrassed ako kasi at that time, alam ko na nandun si Juan Mig Bondok. Oh my gosh! Wait lang, revelation to. Nung grade school ako, crush ko si Juan Mig. Grade 6 ako, grade 7. Dahil sinusundo niya yung kapatid niya dun sa Poveda. So parang siya yung heartthrob dun sa school na, oh my gosh, nandiyan si Juan Mig, ganyan. So pinagkakaguluhan namin siya. So nung nalaman ko, ipapasok ko TGS, oh my God, nandun si Juan Mig Bondok. Sabi ko, parang nakakaya. Nakakaya, di ba? Parang, I'm sure alam niya na galing akong Poveda, na-crush ko siya, ganyan. Anyway, yun talaga yung concern ko si Juan Mig Bondok na nahihiya ako sa kanya. Tapos, intimidated pa ako kasi feeling ko, oh my gosh, parang ang alam kong acting yung sa theater, musical, ganyan. Kasi yun ang workshop ko pagka-summer nung bata ako. Tapos lagi ako sumasali sa mga nagsumasali ako sa stage play sa school. So parang feeling ko, I don't know if I'm good enough for TV, ganyan. Tapos yung pa, so basta sobrang super shy, super hindi ako confident nung time na yon. So yun, nung pinasok na ako, the first taping day ko, parang gagawin daw nila akong artsy na character. So sabi ko, okay, pero hindi naman ako marunong mag-drawing. So kailangan crafty. So lahat ng drawing ko doon fake, hindi ako yon. Kumbaga, tinuturuan na lang nila ako ng issue-shade, ganyan. So yun, nung pumasok na ako, they were very welcoming naman. As you can see, tawang-tawa na ako doon sa taping, sa isang eksena, di ba, na hindi ko napitin yung tawa ko. Kasi nakasundo ko sila agad during that whole day, na first day ko pa lang, na tawang-tawa na ako kay Michael Flores, kay Red. Yun. So, nakasundo ko naman sila agad. At least naman, parang napawi, kumbaga, yung mga intimidations at mga worries mo. Yes. Pero I wasn't really confident pa rin at that time. Sobrang nahiya pa rin talaga ako. Well, kasi una mo naman, so parang at least naman. Pero, Charles, nag-artista ka na ba before TGIS? Hindi pa, no? Hindi. Parang nag-guest lang ako somewhere, like a telesine. Yan, GMA Telesine, parang ganun. So nakapag-telesine ka naman before So parang yun lang yung training mo sa TV before Oo, yun lang. Pero bongga pa rin, di ba? Kasi nakakatawa dahil yung revelation mo nga kanina, nakrush mo si Juan Mig Bondok ng grade 6, grade 7 ka. Cut to, pagpasok sa TGIS, kayo ang magka-love team. Sadya ba yun? Ano ba yun? Nila Direct Mark? Nila Miss Kit? No. I don't think I ever told them that. Because syempre, ayoko aminin. Pero lahat ng high school friends ko, oh my goodness. Talagang maka-love team mo yung crush natin before. Parang ganun. Kasi yun nga, yung sister niya, schoolmate namin dun sa sa Poveda. Pero yun nga, nakakaya. As in, I don't think alam nila yun na heartthrob siya sa school namin. Pero ano naging reaction mo nung nalaman mo na sa kanya ka i-prepare? Kinakabahan ako, sobra. Sobrang hiyang-hiya ako, as in, hindi ko alam. Sobrang nene ko rin naman kasi, hindi ako masyadong, hindi ko alam kung paano aarte na, alam mo yun, kasi nga crush ko. So parang, wala lang. Pero he was very nice to me and gentleman siya. At yun na nga, cut to tumawid sa next level. After a few months, naging boyfriend ko. Grabe In fairness para sa'yo, I mean, nung time na yun, medyo dream come true. Imagine mo, crush mo nung grades. Hala, nagka-crush sa akin yung dati kong crush. Oo. Napunta na sa love team ni Rain at ni JM. Yung pala ang doon, pinaka-history. So nauna pala si Shara muna bago si Rain. Pero nakakatawa kasi 'di ba sa kwento ng TG, like ikaw pa nga yung may ayaw sa kanya, 'di ba? Yung parang nililigawan ka niya, pero dead baka lang yung parang sakto lang, ganyan. Yes, totoo, ganun lang. Kunyari, utos-utusan mo lang, ganun.
At saka ang strict kasi nila, mommy, di ba? Hindi pwede mga kissing scene, ganun. Mhm. So, Pero alam sa ano nyo na naging legit siya, like after Love Team, naging official, yes, parang yes. gano'n. Oo. Mahirap naman magtago. Mahuhulit ako ng nanay ko dahil may driver, may yaya. At yung yaya ko, sumbongera yun. So, Ay. oo. So, Okay naman. At least naman, ano naman. Tsaka naging supportive. Pero actually, na-surprise naman ako dun sa isang mong revelation that you weren't pala, nagdo-drawing in real life. Kasi, pag tinignan ka talaga, Shars, bagay na bagay sa yung role ni Rain. Parang ganun yung vibes ano talaga ba? na artsy, ganyan. Tapos kumakanto din naman kasi si Rain, di ba? So, yun naman yung perfect. Yun yung nagkasundo kayo. Yes. Yun, yung part na yun, okay. Pero yung crafty, artsy na, hindi talaga. Hindi ako creative. Hindi ako marunong mag-drawing hanggang ngayon. Pag ipa-drawing mo ako stick ng tao, stick people ang iba-draw. So yun na medyo naging challenge. Pero ano ang una mong reaction when you found out na yun nga, ganun yung magiging character ni Rain? Like, hindi lang about yung drawing, pero di ba kasi she was raised by a single mom and then nagtatrabaho sa kids, ganyan. Tapos papasok siya sa barkada. Parang hindi naman ako nagreklamo. Yes lang ako ng yes kasi wala naman akong anong choice nung time na yun na parang, really, pwede ba ako mag-demand? Wala. At saka I didn't have any, wala lang. Nung sinabi sa akin papasok, okay, go. Basta kung anong ipagawa nila sa akin, obedient naman talaga ako as a person. Sunod ko lang talaga sila. Ang ganda ng actually ng character ni Rain. Tsaka yun nga, nagkaroon din siya ng character developments na mamaya natin pagchichikahan kasi nga mahaba ang journey ni Shara sa TGIS. Correct. Diba? Lahat Yun. yata ng batch. Nadaanan mo, grabe. Nakilala mo silang lahat. Pero Oo, totoo. dito sa batch 1, what were your favorite moments? Like, kunyari, do you remember some scenes or siguro kahit mga behind the scenes stories, no, na parang hanggang ngayon, yun nga, tumatak talaga sa'yo. Siyempre, yung memorable sa akin yung iniwan nila ako, di ba? Yun na agad. Ayun na nung time na yon, dun pa lang kami naging super close ni Angelo. So, iwanan na nila ako. At saka nung time na yon, break kami ni Juan Mig. So heartbroken ako nung mga panahon na yon. Tapos iiwanan niyo pa ako. Parang gano'n. Kaya if you notice in the last scene, he wasn't even touching me. Di ba magkatabi kami? Pero hindi kami nagdidikit. On purpose siguro yun. Kasi nga galit ako sa kanya or whatever. Mga gano'n. Yun yung favorite ko. Pero hindi ko rin makakalimutan na nakakahiya kasi may time na iniintay nila ako sa school. So ang gagawin, aalisin talaga nila ako sa ibang mga eksena para maka-under yung taping, di ba? So yung lines ko, ibibigay sa iba. Kasi dadating ako 5:36 kasi nga, pinapatapos sa akin ng mommy ko yung school. During 13 days na, kung hindi Saturday. Kung papag-taping nila ako ng Wednesday or Friday. Pupunta ako doon, puro night effect na ako halos kasi 6 o'clock eh. So parang puro indoor na yung mga shoot. Pero yun, di ko makalimutan siguro yung shooting namin sa Skids. Natutuwa ako doon na feel ko yung part doon na I have to work, 'di ba? Na parang nakakatulong ako doon sa mom ko. Tapos naging close din talaga kami ni Tita Melissa in real life. Kasi nga, parang hanggang ngayon, anak-anakan pa rin niya ako, ganyan. Sobrang bait niya. So yung mga hindi ko makalimutan, ano pa ba? Favorite ko yung awarding namin after nung first year anniversary namin. Yung award ko yung Princess Bungis na award. Kasi nga, kahit nagagalit na si Direk, pag tinignan ko na yung mga reaction nila na hindi ko alam kung seryoso sila, natatawa na ako. So parang feeling ni Direk, dude, di mo ako sineseryoso. So ikaw ang una tuloy na mapagalitan. Na-frustrate na lang siya kasi tumatawa na naman ako or pinipigil ko or nakikita niya na parang, lahat na lang dinadaan ko sa tawa. Pero I guess personality ko lang kasi talaga yun hanggang ngayon. Like kahit yung super serious, hahanap ako ng way para matawa. Kasi ayoko ng ganun eh. Ayoko yung ganun, yung parang bagsak tayong lahat really. Parang ayoko ng ganun. So ikaw ang Oo, pati yung shooting namin, yan. Hindi ko makakalimutan, parang napakatagal or dami naming steps na pinuntahan para makarating dun sa beach na yun. Sa movie? Oo, sa movie. Ang tagal. As in, nag-makeup kami. Umakit kami doon. Nag-makeup ulit kami.
Ganun katagal. Kasi nga, hulas. Hulas na. Oo, grabe. Pero, Tapos walang time limit. As in, kung pamorningan, walang nagre-reklamo. Pero naalala ko, nung parang last interview nyo ba, yung growing up na pinaka-finale, na yun nga, isa talaga sa unforgettable moments mo yung TGIS the movie. Kasi naalala ko parang doon mo na-meet si Raven. Ay, parang doon kayo naging close ba ni Raven? Kasi sabi mo parang, that was where I met my best friend in TGIS the movie. Parang ganyan. Yes, actually, naging close kami doon. Kaming girls, pati si Rika. Yung Doremi pa nga kaming tatlo niyan. Si Rika, si Regine, syempre ako si Mikey, tapos si Donna, si Raven. Idol namin yung Doremi. Tapos basta favorite namin yun. So doon kami naging close tatlo. Si Angelo, close din namin siya, syempre. Pero parang parang may hiya pa ako kay Ange nung mga times na yun. Pero super helpful siya sa amin. Like, sa pag kami eksena, ganun. Pero doon talaga si Raven, naging close talaga kami doon. As in, yung mga sabihan ng mga love life, mga ganun, mga problema, ganyan. Support siya sa akin noon. Kasi hindi ko alam kung boyfriend ko ba si Juan Migton or hindi ko na matandaan. Or nanliligaw or baka kami na. Kami na. Sorry. No movie. Yes, naalala ko na. So, parang sinasabi ko sa kanya, ganito, ganyan. Tapos siya, si Rika, parang tinuturoan ko pa ng sasabihin dun sa kung sino man yung boyfriend niya ng time na, okay, naaalala ko but I can't say it. Naaalala ko, dali, tawagan mo yung pager, i-page mo, ganun. Tapos patawag kami dun sa Beeper 150 yata or Sky. Ano ba yan? Yung basta. Beeper 150 nga. O dali, iti-dictate ko sa kanya kung ano yung sasabihin niya dun sa... Oh my gosh! Alam, di ba? Basta ganun yung mga kabaduyan namin ng mga panahon na yun. Dahil syempre malayo sa mga love life nila. Oo. Tapos ikaw, nandun lang yung love life mo. Oo, nandun. Pero bantay sarado ko nung yaya ko. So talagang wala lang. Hey, hi, hello, ganun. Sabay kumain. Hanggang ganun lang. Pero ang ganda, no? Kasi at least yun nga, while doing TGIS, talaga nagkaroon din ng real life TGIS. Yung kumbaga, syempre, pag tinignan namin sa TV, legit yung friendship nyo kasi lahat kayo mag-friends talaga at naging close. Oo, I don't think we can fake that. I'm sure people saw it and they felt it also, especially pag may mall show kami, yung ganun. So makikita mo talaga na nag-gel talaga kami lahat. And I think that's really a blessing na naging part ako nun. Kasi parang wala naman ako sa original plan nun. Diba? As in, yung sa start, yung girls lang talaga sila. Correct. Tsaka ang gandang job start ng iyong career, diba? Oo nga. Tapos hanggang ngayon, parang hindi pa rin nakakalimutan ng mga tao. Parang kasama din kasi namin silang tumanda. Diba? Nag-adulting kami together. Correct. At saka nung time kasi na yun, syempre, di ba, parang gets ko may paggabay ng parents, ng school, pero yung makikita mo kunyari sa mga artista or parang sa TV, ganun. Di ba, TV ang talagang medium nun na kung gusto mo makahanap ng makaka-relate sa'yo. So parang binigyan nyo ng ganun ang TGIS. Ay, binigyan nyo as TGIS cast members yung mga tao o yung mga teens na katulad yun ng parang, uy, this is the life. Tsaka, di ba, parang gano'n. Relate. Naka-relate sila. Shara, do you have parang a favorite storyline of yours or kahit ibang cast sa TGIS when you were there during that time sa batch 1? For me, kasi tuwang-tuwa ako dun sa yung nag-girls night out kami. Tapos yung nag-all boys sila. Tapos may sleepover kami sa garden ng girls. Yun, parang tuwan-tuwa ako dun sa episode na yun. Na parang si JM was parang saying sweet stuff sana to me. Pero nasabi niya kay Michelle. Pero si Michelle kasi ginagaya ko as Rain. So, I don't know if you guys remember that episode. Basta nakapajamas kaming girls. Tapos, sabihin ni JM na, hi Rain, miss na kita. Tapos, parang phone call lang to lahat Tapos, hi JM, ginagaya ako ni Michelle. Tapos, nung inagaw ko na yung phone, hi, may sinasabi ka, hi nako,
mga babae talaga, parang gumano siya. So, hindi niya nasabi sa akin. Parang feeling ko, yung JM Rain, marami kayong hindi nasasabi sa isa't isa eh. Na kaya hindi palagi natutuloy or parang ganon. Parang ganon. Parang actually, nagustuhan ko yung storyline na yun. Kasi parang palagi na lang friend or more than friends. Parang hindi mo siya, hindi, if you could label us, parang you can't. If you were to put a label on JM and Rain, I don't think there's a label because never naging kami in the story. Yeah. Parang ganon. But it was just, pero we liked each other. We liked each other during that time. Mm-hmm. Pero tsaka walang, di ba? Naliligaw na siya sa mom mo dun eh. Parang ganon eh, di ba? oo. Oo. Tapos parang nagkagulo. Parang, di ba, parang, hindi man nagkagulo. Pero hindi kami natutuloy palagi. Sad siya, pero it happens. Correct. Yung mga bitin-bitin lang. Pero... Yan, yun. Yun yung parang natutuwa ako dun sa part na yun. Pero ang cute din ng ano eh, ng babes. Ng and Mickey eh. Parang minsan ang cheesy nila sobra, pero cute din yun. Tapos nagbe-break, di ba? Sila yung palagi eh. Sila yung break, balikan, parang... Oo nga, naalala ko yung mag-babes. Sa movie, di ba? Break sila sa umpisa, tapos ganon. Tapos yung sumama si Belinda Panelo dun sa sa outing. Kakatawa yun. Tsaka ang ganda din siguro yung nasa tent kayo niyan, I remember. Ano yan eh, nasa YouTube yan, yung episode na yan. Oo, tuwan-tuwa ako sa episode na yun. Naalala ko pa rin yun na nung time na yun, si Angelo, daming nire-recommend, nung hindi kami nagsusuta, daming nire-recommend sa akin ng mga kanta na yung, kunyari, kasi nung time na yun, parang alam ko heartbroken ako. Mm-hmm. Kay One Meg, obviously. Tapos sabi niya, ito, makinig ka ng mga kanta nila, ganito, ganyan. Pinapakinggan ko naman. Bumibili kami ng mga CD na may compilation. Para Oo. Discman, gano'n. Ganon. Malala ko yun. Doon kami sa tent. Ang fun, yun nga, kaya nakakatawa kasi yung time na yan, close na kayong apat talaga, di ba? Kasi nakailang taon na yung show, parang gano'n. Yes. Only para iwanan ka nila. Charot! I know, right? Lagi ako iniiwan. Diba? Pero ito na. Paano mo nabalitaan or paano sinabi sa'yo na parang, oops, TGIS Batch 1 will graduate? Meron talaga silang mga di ba? Anong tawag dito? Episode na... Sayang nga wala yun sa YouTube eh. Yun ang hindi na-retrieve na yung graduation na, di ba kayo pa nagsabit ng medals kay anong tawag dito? Kay Michelle? Ay, kay Michelle. Sorry, hindi kay Michelle. Kay Christina. Na di ba wala yung parents niya sa graduation, something like that. Wala eh. Yan hindi na-upload. Ewan ko bakit. Pero yun na nga, paano mo na-take na sila ay gagraduate na tapos ikaw ay maiiwan as fourth year high school sa PGIS? It was my manager, if I remember right, it was my manager that time, si Tita Sandra Chavez. She was the one who told me na, there's gonna be a TGIS prime time according to Viva, and you'll have to stay with a Saturday show with the new ones. Sabi ko, okay, so isip ko, so anong story, parang ganon. So ikaw yung ate dyan, parang ganon yung sinabi sa akin. Tapos si Direk Dom na yung director ko namin, and then si Direk Mark doon na sa prime time, which is like, I think Wednesdays yon na 7 o'clock or something. Sabi ko, okay. Pero sad na ako noon. As in, nalungkot na talaga ako. Pero inisip ko na lang, it's okay. Parang part talaga ng career na ganyan na minsan mangyayari talaga yon. And at least nasa TGIS pa rin ako. Parang feeling ko ganun. Pero nung last episode na, oh my goodness, doon ko na ilabas lahat. Di ba parang non-stop yung iyak ko? Na parang Shars, kitang-kita. Ako lang yung issue doon sa lahat sa amin. Dahil nga, non-stop yung iyak ko. Tapos, sama-sama na yun pagkalungkot ko doon dahil alam ko magkagalit kami ni Miguel. Miguel tawag ko sa akin. Ni Juan Mig noon. Tapos si Angelo was comforting me, ganyan. Kasi nga, naging super close na kami ni Ange noong mga panahon na yun. Mm-hmm. So talagang doon ko siya nilabas lahat na nung pwede nang umiyak. Oh, grabe. As in. Non-stop. Ano sinasabi nila sa'yo nung parang, oh my God,
maiwan ka here, alis na kami, parang ganyan. Parang they were encouraging me din naman. Parang after a while, punta ka na rin doon. Parang pinapabuti nila yung pakiramdam ko. As in, they're all trying to make me feel better like si Papa Bob. Yan. And I'm sure you're gonna follow. I'm sure you're gonna follow. Parang ganon feeling nila. Sinasabi nila. Ako naman, parang sana. Sana nga. Kasi parang panibago na naman, makikisama na naman. Parang hindi naman sa ayoko, pero syempre, naging close na kami. Parang nalungkot na talaga ako. Correct. Syempre, no, ang ano nun, tsaka yun nga, yung parang naiwan ka, di ba? Pero, ang ganda naman din, ang kinalabasan, you had TGIS Batch 2 and you were the parang flag carrier, di ba? Ang ate, ang bida ng Batch 2. Shara, sa ating pagbabalik, magkakaroon lang tayo ng quick commercial break, as in quick lang. Diyan na pag-uusapan naman natin. Kasi bihira to, di ba? Mostly kasi ang mga nakikwento mo nang lagi about your batch 1 memories. Or parang, kasi kayo madalas na nakikita, nagre-reunion. Pero what was it like kaya? Or parang ano naman yung mga ganap sa TGIS Batch 2? So, ikikwento sa atin yan lahat ni Rain, Shara Soto, dito sa Rewind and Throwback Podcast. Just stay there and we'll be right back after this short break. Hey folks, my name is Rajiv Doreswamy and I'm the host of The Rajiv Show. Check out The Rajiv Show at The Rajiv Show both on Facebook and Instagram, and new episodes will be released every Wednesdays. Cheers folks, and stay safe. Okay, so we are back here on Rewind and Throwback Podcast na sineselebrate natin ngayon ang 27th anniversary ng TGIS. Thank God, it's Sabado. And kasama natin ang isa sa mga perfect talagang tao. Actually, hindi lang isa, siya ang perfect din talaga dahil siya ang naging parte ng Batch 1, ng Batch 2, ng Growing Up at ng movie. Walang iba kundi si Rain, Shara Soto. Okay. Hello there! It's raining and it's correct. Oo nga, while we are recording this, umuulan. So, rain na rin talaga, di ba? Pero, kanina napagkwentuhan natin yung mga experiences mo, Shar, sa Batch 1. So, ngayon naman, it's our turn na pag-usapan ang Batch 2. Kasi yun nga, sabi ko kanina, bihira ito na mapag-usapan. Kasi, di ba, mas madalas kayo nagkikita-kita ng mga Batch 1. Tapos, yun nga, nag-reunion kayo ilang beses, nag-reunion kayo sa amin, nag-reunion kayo sa All Out Sundays, nag-pep live tayo at lahat-lahat na. So, ito na. Dito na natin malalaman ng mga kwento sa Batch 2. So, nung sinabi sa'yo, Shars, na parang you have to stay and may iwan ka dun ng grupo mo original, ano? Nakilala mo or nakita mo kung sino yung mga parang makakasama mo sa Batch 2? Sinabi din sa'yo. Pinag-workshop kami. Oh. May one-day workshop kami. Ako, si Shine, si Kim. Well, I was happy that I was gonna stay with Kim. Kasi si Kim, nakasundo ko rin yun. And parang magkapatid kami dahil pareho namin manager si Tita Mina nung time na yun. So, si Kim lang yung parang naging comfortable ako sa kanya. Tsaka si Idel. Si Idel yata. Yeah, si Idel din. Pero si Idel kasi parang, ano ko yan classmate ko siya dun sa OB. Nung time na nag-aaral. Pero she stopped. I think nag-homeschool siya or something. Anyway, umiyak ako. Pero nung nag-workshop kami, nakita ko naman na parang, okay, parang makakasundo ko rin naman itong mga to. Sorry, yung workshop pala na yun. Sorry, hindi pala yung workshop. Yung workshop na yan was for us. And, anong show ba yun? Yung, sorry Viva rin nalito tuloy ako. Pero yun nga, ang kasama ko sina Shine, sina Dong, baka TGIS, sorry. TGIS nga. Tama. So yun, na-meet ko na sila. Tapos yung mga ibang wala sa workshop, like si Marcy, I think Chantal was in the workshop. Antoinette wasn't in the workshop. So yan, yung mga hindi ko nakasama. Parang okay lang. Si Antoinette din kasi hindi rin siya pumasok early Parang at least episodes pa. Oo, parang alam ko second episode yata siya or third episode ng Batch. I'm not sure But anyway, yon. So parang na-meet ko na sila, so okay kami. Pero I knew I had to step up. Kasi ako nga yung eldest sa kanila. So parang ate nila ako and I was working with the same team except the director who is Direct Dom. Kilala ko na lahat, yung camera and all, ganyan. Pero kilala ko na rin si Direct Dom. Pero syempre, parang sila, hindi pa, except for Kim.
So I felt that I had to step up and be an ate, be a good example to them, kind of like be a leader. Kasi nga, ako na yung nagstay eh. Parang kumbaga ako na yung matagal doon. Pero nakasundo ko rin sila agad. Tapos nagkaroon pa ako, si Antoinette, si Chantal, at si Anne. Anne wasn't in the workshop din. Pero kaming apat, meron kaming group. Si Antoinette, baka na nun eh. Yung pangalan nun, LSGH. LSGH. Tama, Ladies with Style and Harmony. Wow! Kahit tanungin mo sila doon, maaalala nila yun. Kaming apat yun. Bakit? Anong trip ni Tony? Ewan ko ba? Basta tuwan-tuwa kaming, ewan ko ba, how did she come up with it? I have no idea. Pero siguro kasi we were asked to sing, tapos nag-arte-arte kami, parang gusto namin yung mga ganitong damit. Doon na ako naging maarte. Dati wala naman talaga akong style. At wala lang, kung ano ipasuot mo sa akin, isusuot ko. Alam mo yun, hindi talaga ako yung, mommy ko lang lahat yung bumibili ng damit ko. Or kashika, kasi nga, model ako ng time na yun. So, yun lang, papasuot ko. Tapos parang yun na nga, natututo na ako na, oh my gosh, mag-base na ako, ganito, ganyan. I wanna wear this, I wanna wear that. So yun, doon na naging Ladies with Style and Harmony. Ako pa kay Tony. Ang ganda. Pero, parang group ka nun. Oo. Ay, kasi nga kayo, ikaw, tas si Anne, si Chantal, parang Oo. So kami later, na to, no? Medyo later in the, story. Kasi di ba si Anne ay, yes. So, ikaw ba na talaga ang ate sa kanila, Shars? Like, as in real life? Yes. Ako talaga. Pero naging best friends din kami ni Antoinette. Yeah. Ay, kasi sa story, di ba, you were best friends din. Best friends din kami doon. Gusto ko din yung plot niya dyan, yung ikaw ay may type sa iyong professor or teacher, di ba? Na parang, oh my gosh, oo nga. PE teacher ba yun or someone, ganyan. Tapos si Antoinette na character yung pinipigilan ka. Si Bianca, na parang, uy, ano ba yan, Rain? Ganyan. Yes, tama. Ang cute din nun, na mag-best friends kami. Tapos naging mas mag-best friends talaga kami in real life. Nakakatuwa, no? Kamusta? Yung parang set ng batch 2, how different it was from batch 1, kunyari? Parang, syempre mas matured yung batch 1. Yung batch 2, makulit. Makulit kami. Lalo na yung may isa sa amin na, isang guy sa amin na young na, anong oras uwi? Palaging nagtatanong ng gano'n. Yung gusto na talaga umuwi. Yung parang pagod palagi. Siguro ay matagal yung travel niya. Pero mas naging close din kami. Pero mas nakita ko talaga na mas medyo makukulit yung batch 2. Kasi nga mas bata eh. Younger talaga kami lahat eh. Yung parang ang hirap patigilin. Pero makulit din kami nila Raven eh. Lalo na nung naging madaldal na ako. Ganyan. Ang dami na namin na parang naloloka na si Direct Mark. Yung batch 2, parang alam ko ilang beses kami napagalitan na, hey, this is work. Kasi nga para nila kami naglalaro. Ang saya. At least nag-enjoy kayong lahat, di ba? Parang ganon. Yes, nag-enjoy talaga kami lahat. As in. Are your favorite moments sa batch 2? Batch 2, grabe. Parang, oo nga, no? Ano kaya? Ako, favorite ko pag yung waiting time. Tapos, nagkukulitan kami ni Chantal. Yun, favorite ko yun. Kasi sobrang sweet si Chantal eh. As in, hanggang ngayon, ate, pag nakikita kami, parang baby sister ko siya. So, ayun, makulit siya eh. Tapos, nagiging makulit siya sa madaling araw. Yung parang, Chantal, parang stop. Gusto ko lang matulog or something. Pero super cool niya. Do I talk too much, ate? Pero never ko siyang inaway or something. Parang nag-aasaran lang kami na, ay nako, ganito. Tapos parang magpapatawa na lang. Yung mga ganun. Yung parang kung ano-ano lang moments na gagawin namin. Kasi minsan, oras na kami natatapos? Mga 5 a.m. na. Yung basta wag lang sinaga ng araw, yung ganun. Tapos, ano pa ba? Ang fun din yung sa batch 2 is yung si Tony would bake cupcakes and bring it to taping. Oh! Yes. Oo, ang daming talent ni Antoinette. So yun na, gusto ko yun pag nagdadala siya ng mga kung anong ginagawa niya doon. She would bake cupcakes, like vanilla cupcakes or chocolate cupcakes.
dadalhin niya yun sa set. Siya na naging classmate kayo ni Idel, tama? Classmates? Yeah. Pero may balita ka ba sa kanya ngayon? Alam ko, lahat ng tao tungkol sa TGIS, ito talaga ang lagi nilang tinatanong. I'm sure you also get a lot of these questions. Where is Idel Martinez now? But really, where is she? No idea. No, hindi ko rin talaga alam. I know her real name is Ediluz Zambelli. So sa classmates kami nung second year high school. Nung pumasok akong TG. Bagong pasok ka pa lang ng TG. Nung classmates kayo. Kamusta na kaya siya? No? Again, Idel, if you are listening to this or if you have listened to any of our chikahan, kung sino man ang mga nakausap. Kasi talagang, people would ask that a lot. Where is Idel? She's so talented. Kasi after pala ng TG, parang nagkaroon pa siya ng mga a few stints eh. Like, di ba, nawala na lang siya in the middle of batch 2, kaya nga pumasok si Ann at nagkaroon ng ka-love team si Chubby. Tapos, nag-metro pa pala siya, parang after that. Tapos... Oo, tama. Tapos, parang, alam ko na kasama ko pa siya sa SOP. So, Metro Pop Days na yan, parang gano'n. Oo, tapos, hindi ko na alam. Diba? O napunta ulit kay Idel, diba? Every time na lang. Kasi talaga hinahanap siya. Parang siya na lang yung ano. Well, sa bagay, yung iba din naman, nawawala. Like, sila Kenneth, yan, sila Marcy, diba? I mean, may balita ka ba din sa kanila? Wala nga eh. I'd love to see them, sa totoo lang. Kasi, muna kasama ko din naman ng matagal yun. Correct. At saka ikaw talaga ang naging ate nila, di ba? So, yes. Fun set din ang TGIS Batch 2. Yes, fun din. Makulit din. Pero talagang parang laro talaga. Kasi nga lahat sila bagets. Kung yes. Di ba? Gusto na umuwi. Nakakatawa yung mga bagets doon. Pero di ba nagkaroon pa kayo ng mga dyan, Jason Ivler, gano'n. Tapos parang umexit lang sila ng mabilis. Parang gano'n. Oo, may mga tinatry-try kasi sila. Pero ang nag-stick talaga, kayo nila Chantal, ni Antoinette. Kasi yan, di ba? Mga anak Karenina mostly. Sila yung parang Oo. Galing, no? Pero nahirapan ka rin when you had to leave them and join Growing Up. Alam mo, sama ako, no? Pero hindi. Hindi, kasi na-excite ako na, yes! Pabalik na ako kay na Raves. Parang, yun yung concern ko. Tapos, yun na nga, biglang meron kaming cruise. Yung Bora, nagpunta kaming Bora, nakatira kami dun, nag-stay kami sa barko. That was super fun. Pero yan, like the cruise, diba? Parang first few episodes of diba? Growing Up. So parang nagkaroon ka ng mga guesting doon kasi parang summer, ganyan. Pero you will always go back sa parang TG Batch 2, ganon. Alam ko, hindi yun first few. Okay. Nandun ako nun eh. Oo, nandun ako. Alam mo, wala na si Ate Donna nun eh. Parang wala na siya sa cruise eh. So parang bagong OBB na yon. Nako, ang saya, no? Kasi parang sa batch 1, yung ang dami yung mga out of town, no? Yun, kaya sobrang unforgettable. Tapos doon talaga, may yung time na yon si Direk, yung para sa closing, para sa CBB, kinunan niya kami lahat ng bagong gising. Yeah, nasa YouTube yan dati. Kakatok dun sa hotel, sa room mo, tapos may camera, kukunan ka habang tulog. Ako ng tawa. Grabe. Alala ko yun. Pero Shars, nung bumalik ka, like parang nothing has changed nung pagbalik mo ng Growing Up. Like parang, this is still the company na parang naiwan ako pero eto na ako uli at sila pa rin ang mga kasama ko at ganun pa rin. Oo, ganun. Natuwa ako nun. Pero nagkakaroon na ng mga problema towards the end. Kaya parang it was cut short. Kasi syempre na in love na si Ate Angelo sa iba. Tapos si Juan Mig bigla na lang umalis. Parang ang dami nang nawawalang original. Tapos si Raven. Diba parang, what's happening? So, ayun. Sino ang naging partner mo, Shar, sa Growing Up? Parang wala. Meron ba? Wala akong maalala eh. Parang nabasa ko sa Pinoy Exchange na lang to ha. Yung parang towards the end, parang may nanligaw-ligaw ata sa'yo na Lucas something yung name. Parang ganyan. Pero... Yes! Oh my gosh! Okay, so... Good. Yes. I remember na. Meron nga. Tapos parang hindi naman natuloy. Parang ganon.
Kasi patapos na rin. Oo. Naka-short na. So so talagang ganon? Parang ganon yung naging feeling nyo din na naka-cut short siya na parang, uy, nabitin kami. Ganon sa experience ng growing up. Oo, for me, ganon. Tapos nung na-realize nila, siguro nila direct na, I think it's time to kasi parang habang mataas, di ba? Kesa sa wala kang nanonood sa'yo, kaya ka natapos. Parang ganon. Para they'll always remember it that way. Yes. Pero your favorite and your happy moments din sa growing up? Baka meron ka mga machika din dyan. Sa growing up, yun nga, yung Bora. Ay, yeah. First time namin lahat, I think nung time na, for me, and then even, first time namin doon sa Boracay. Tapos nag-jet ski kami, nung break, muntik pa kami maiwan ng barko dahil nga nag-jet ski kami. Tapos yun nga, ang saya kasi first time din namin magstay dun sa boat. Parang 2 days kami doon. Yung travel, di ba? Tapos pagising mo, nasa Boracay ka na. Tapos yung pabalik sa Manila, parang ganon. Boat pa rin. So, masaya. Oo, nag-taping kami ng ganon, ng 2 days. And during that time, wala kaming pakialam sa pera kung ano man yung sweldo mo nun. Kasi basta may work and we were having fun. Parang ganon. Especially, for me, I'm speaking for myself, I wasn't really worried. Basta ako, oh my gosh, I'm with my friends and I'm having fun. Parang ganon. Mas sobrang yun yung nilalook forward ko na ang saya ng feeling. Yung nagsaselos talaga ako nung time na yon. Kakabreak lang ba namin yung 1 week nung time na yun? Basta on-off kasi kami. May isang episode na sabi ni Direk Mark sa akin, ang galing mo, ang ganda nung yung sa mata mo, yung ganyan. Sa totoo lang, nagsiselos talaga ako dun sa... Hindi ako nagsiselos sa girl na guest, pero may pinagsiselosan akong babae na pinag-aawayan namin ni One Week. And then I had to be in a scene with him na nagsiselos ako dun sa kausap niya. So, totoo yung selos na nararamdaman ko. Nakausap niya yata si Kate Fernandez. Oh, yeah. It was some other girl in real life na nagsiselos ako. So parang, yun lang. Sabi ni Direk, maganda yung eksena. Sa loob ko, grabe kasi talaga yung issue namin today. May pinagsiselosan talaga ako. So for me, ang hirap ng times na I have to work with him, nagalit ako sa kanya or nag-away kami. Kasi nga, karelasyon mo. Pero ang galing mo, Shars, ngayon kasi you can openly talk about it without, alam mo yun, parang without apprehension or parang, na lang sa'yo, kwento ng kahapon. Pero ang saya niyang balikan, natatawa ka na lang, parang ganon. Kasi natatawa ako sa sarili ko na parang at that time, grabe, lungkot na lungkot. Ang wasak. Broken. Pero ngayon, tatawa na lang ako na ganon. Na grabe yung... Pero alam mo, parang nung time na yon, ang tagal ko rin hindi nagka-boyfriend after niya. Talagang na-trauma ako. So talaga, meron ka ring period. Oo, may type pa nga si Rika, don't tell me, mahal mo pa yun tigilan mo na yan. Gumaganon pa siya. May time na ganon siya sa akin. Hindi na, okay na ako sis. Ganon. So naging close na kami ni Rika. We would write letters to each other. Kahit magkikita naman kami sa Saturday, ganun. Ang cute, ganun pa dati. Oo, as in handwritten, we would write each other talaga. Pero ang galing, Shara, isa ka rin talaga sa mga parang yung, kaya in touch pa rin hanggang ngayon. Kasi di ba you did that reunion during the 23rd year na ikaw yung nag-host sa bahay mo? Yes. Nagpresenta ako sa house ko na lang. So, ayun, parang eto nga August, parang gusto namin. Kasi alam ko birthday ni Ange. Yeah. So, sana meron ulit. Mag-chat na naman ako sa group chat namin. Dali lang. Dali lang. Ngayon na, di ba? Real time. Abangan natin. Sabihin mo hi, sabi ko. Oo, sasabihin. Chumichika tayo mo ngayon. Pero nakakatuwa kasi yun nga, kompleto kayo sa group chat na yan, di ba? And then, lahat as in game na game. Kasi yun nga, isa sa mga remarkable moments ko din na napagsama-sama ko kayo. Sayang na wala si Rika nun, sila Wanmig and Raven. Pero kasi si Rika ata nun, di ba parang nasa States, tas mahirap yung time. So, ang galing na napagsama-sama kayo and doon napagkwentuhan natin lahat. Parang siyang talaga, sobrang throwback, sobrang flashback to the 90s na ang dami-daming nakarelate at masaya. Yes, totoo yan. At saka, alam mo,
Yung group chat namin na ito, hi Kumars from Angelou. Ay, hello, kamo. Ay, yung group chat namin na ito, as in parang TGIS, pag nagbasa ka, may group hug, meron pag ganun, pag meron may birthday, babatiin. Nakakatuwa siya. Minsan isi-screen recording ko sila kung pumayag sila. Like eto, kakaasar lang kay nag-happy birthday sila sa akin, nag-thank you kami, ganyan. Tapos merong pinost si Direct Mark na si Michael malakas ang loob mag-aya ng inuman pero hindi mag-aambag. Ano si Michael? Tapos sabi ni Direct Mark, Flores. So, inaasar pa rin namin siya na kuripot siya. Pero kapag bumalik na daw yung Laika Gems, mag-aambag na daw siya. Nakakatawa na forever asan yan kasi di ba doon din sa last interview with Boy Abunda ng Growing Up, ganyan din yung mga sinasabi nila Red, yung mga sa mga diba? Fishball, sobrang ganyan. Sobrang totoo, di ba? Ako si Mike Shara ang kuripot. Ikaw kaya, what do you think you are? Who you are in the barkada? Who do you think you are sa barkada? Ano ang description nila sa'yo? Shucks! Alam mo, hindi ko alam. Pero siguro yung tawan ng tao, bungis-ngis. Bungis-ngis pa rin. Oo, or ano ba? Baka naman. Ano mo nga sila? Dun sa TG reunion natin, ikaw yung tawa ng tawa talaga. Yung alam mo yun, minsan hindi na narinig kasi nga nagsasapaw na. Pero yung makikita mo sa mukha mo talaga na grabe yung tawa niya na parang may naaalala ka na hindi mo masabi. Parang ganon. Grabe. Oh no. Hindi ko alam how they... Actually, tanong mo nga sila. Dapat pala tinanong ko, guys, describe nyo daw ako. Pero I don't know. I don't know kung kuripot si Kuya Mike. Ako parang minsan kasi naiinis na sila sa akin sa kakatawa ko eh. So yun talaga. Oo. Parang, I guess, childish. Ako yun. Until now kaya... Malamang. Yung may times na kailangan ni Kuya Mike umiyak sa eksena pero it's either us laughing because of something ganyan. So naiinis na siya sa akin. Parang ito tawa ng tawa to. Ganyan. Tapos minsan alam ko may isang birthday ako na ang birthday greeting sa akin ni Diego. Dahil sa growing up nga nung time na to na parang di ba may time na kasama na si Diego sa akin? Yes. Sabi niya, si Shara yun, tawa ng tawa. Tawa ng tawa. Minsan, bawas-bawasan din natin sa loob ng boss. Nakakahiya. Pero hindi ko talaga napapansin. Hindi ko naman talaga sinasadya. Basta mabilis. Ang babaw lang kasi talaga ng kaligayahan ko. At least, lagi kang happy, di ba? Oo nga. Parang minsan parang to a fault. Kasi nga may kailangan umiyak. Tumawa pa din ako, di ba, na how inconsiderate. Pero yun ang problema kasi sa akin, mas kaya ko magpigil ng iyak. Yung tawa, hindi ko talaga kaya pigilan. Pero kaya mo naman na yan ngayon. At least ngayon, hindi na I mean, siguro kung mag-e-eksena ka uli for a show or something, di ba? Oo, hindi na. Hindi naman na bothersome level. Oo. So, carry naman na yan. Pa ako nun. Correct. Tumadaan talaga sa ganon, sa pagkabagets. Ang hirap kaya mag-concentrate, lalo na kapag kabata, di ba? Yun na nga. Pero, Shars, how special it is for you? Na kasi ikaw lang yung nakagawa nun eh. Well, ibang kwento kasi si Kim, dahil kasi si Kim sa first batch naman ay parang hindi naman siya part of the major characters and parang along the way, di ba, nawala din, parang na-write off din yung story nila tapos binalik na lang nung magbabatch to na. Pero ikaw talaga yung parang simula na pumasok ka sa TGIS, hindi ka na umalis hanggang ending. At even the batch 2 and all the spin-offs. Yes, oo nga eh. I think it helped set me up for the job that I had to do after yung mga soap, yung mga ibang mga show na ginawa ko with Viva or NGMA. I think it really helped. It was parang training for me yung TGIS batch 1 and TGIS batch 2. And come to think of it, it is a blessing for me and it will always be a blessing for me kasi nga na-experience ko what it is to be with the original cast and then with the new generation na cast. So, napaka-special. It's very, very special to me kasi I don't think any of us experienced that kasi hindi naman na sila din nakapunta ng growing up yung iba. Yeah. Diba? Parang ako na lang talaga yung nakasunod.
So, blessing din yun sa akin na parang, yes, nakasama ko ulit yung friends ko, yung old friends ko. So, it'll always be special to me. Parang for me, mas na-appreciate ko sila nung iniwan nila ako. Tapos nung bumalik ako sa kanila, mas na-appreciate ko yung batch 1 kasi nga, babalik naman pala ako. Parang hindi naman pala talaga ako iniwan. Kumbaga, sumunod din naman pala ako. So, tungtuwa rin naman ako na may kapalit naman pala yung kalungkutan ko nung iniwan nila ako dun sa batch 2. Pero ang ganda rin nung naging experience ko sa batch 2 kasi nga yun, naging ate ako, tapos I made new friends na friends ko pa rin hanggang ngayon. Tsaka, syempre, noon kasi bagets ka, so hindi mo maiisip kung gaano siya kaano, di ba? Kabig a privilege. Dahil, yun nga, parang sa'yo inano, dahil ikaw ang magsusustain ng ratings. Dahil ikaw yung familiar face. So, hindi ko yan naisip before. Syempre, di ba, bata? Iniisip ko nun, bakit nila ako iniwan? Pero yun pala, meron naman pala akong purpose kasi. So, diba, it is, and you're right, it is a privilege na binigay sa akin ng Viva ng time na yun. Big deal naman talaga yung TGIS, di ba? Correct. Basta siya big show. Grabe. Nung time na yun. Funny experience mo, like how did you feel that TGIS was really big? Yung parang, of course, when you entered, TGIS was already TGIS, di ba? Pero yung talagang nakita mo in your eyes na, oh my God, I am in a very big show. Hindi ko yan na-realize until nung nakita ko na lang na grabe yung nagkakagulo yung mga tao sa mga mall show. So, nung time na may movie na, doon ko rin na-realize na, ay wow, ang dami pala naming fans. Nagugulat na lang ako. Kasi, as in, may time na parang nagkakagulo, nagkakastampede, ganun. Kasi nga, ang dami namin tao, tapos kinakalampag yung boss namin. So, wow, nakakagulat, diba? Tapos parang tuwing lalabas kami, mga sisigaw. Doon ko lang na-realize na, nung may movie na kami, na, ay wow, ano pala to? Marami palang nanonood ng TGIS. So, yun, tuwa naman ako nun. Pero hindi ko alam na it was that big until it was, nung may growing up na. So doon na yun na parang nakita mo. Oo, doon ko na-realize. Oo. Shucks. Sa mga show nyo ba yun? Yung yung may kwento na meron ng mga tao na parang pinagpapasapasahan kasi mga nahimatay na, ganyan. Oo, I think mga show ni, ng tangkot ka ba sa dilim yun? Wala ako doon. Pero yun yung time na yun. You heard of the story. Ba't ba wala ka ba sa takot ka ba sa dilim? Hindi pa ako pumapasok ng TG nung nagsushooting sila eh. Pero nung pinalabas na, nandun ka na. Oo, nung pinapalabas na, nandun na ako. Pero ang dami mo rin TGIS movies, tama ba? Where the Girls Are, nandun ka ba? Wala ako sa Where the Girls Are. Saan ba ako? Sumigaw ka hanggang gusto mo na ako eh. Doon na ako. Pero batch 2 na yan mostly, di ba? And some of the first batch. Andun si Papa Bob. Yeah, tsaka si Wanming nandun. Oo, nandun. Correct. After TG Bashars, ano pa mga shows na nagawa mo before ka nag-ABS? Halik sa Apoy, Viva din yun. Oh yeah, the controversial Halik sa Apoy. Yes, tapos merong, ano yun? Sinong bida? Jessa Saragosa. Di ba't ikaw? Yan. Ano pa ba? Eat Bulaga. Mga yun na. Nag-Wednesday ako dun palagi yata. Parang every Wednesday lang ako ganun. Galing mo, no? Kasi mga kamag-anak mo at ang parents mo ay nasa tape, tapos ikaw nasa Viva. Correct. Diba? Oo, Viva talaga. Viva baby ako ng time na yun. Kailan ba ako lumipat? After rin yata ng nung mga, nasa Supa rin nila ako. Nung nasa GMA, Halika sa Apoy, di ba't ikaw na ako? Kay Tita Sandra pa rin ako, pero hindi na ako yata. Viva. Hindi na ako Viva artist nun. Galing, Shars, kasama ka rin pala doon sa Halik sa Apoy. Sayang, no? Hindi ko napanood yun pero lagi ko siyang naririnig na very controversial daw yan during the time kasi sexy. Tapos may mga eksena si Ines Veneracion na parang inabort niya yung sarili niya or something like that. Ganun level. Oo, I think may lang yon. Towards the end, hindi na ganun yung story. Hindi na masyadong sexy. Kasi napagalitan na. Dahil hindi ready ang mga tao sa ganun dati. So parang naiba na siya, naiba na yung story. Pero ikaw, yung character mo doon, syempre ikaw yung wholesome. Oo, wholesome ako doon. Parang ang ka-eksena ko palagi si Tita Celia.
Rodriguez, tsaka si Mama Daria. Parang katulong ako noon. Katulong ako. Sa mansyon ng mga mayayaman. Oo, yes. Kasi di ba may pagka-political yan? Oo, tas parang nanay ko pala yan. Parang akala ko nanay ko si Tita Daria. Parang ganun. Tas meron silang... Secret. Kinulong nila si Tita Daria sa basement. Parang ganun. Ay, kakaloka. Nadalan ko siya ng pagkain. Ganda. Gusto ko naalala mo rin, ano? Ang galing din ng memory mo, Shars. Doon kami naging close ni Tita Daria kasi. Dahil mami mo din siya. Ang galing mo, Shara, no? Parang siguro. Well, alam ko naman yon at na-experience ko din naman. Pero parang sobrang bait mo kasi nagiging close mo rin talaga lahat ng mga nakakasama mong artista. Oo, naging close ko talaga sila. Kasi for me, parang palagi mo nakakasama. So, naging kahit anong edad, naging close ko naman. Hindi naman sa ang yabang ko na mabait ako. Pero nakakasundo ko lang talaga agad. Okay, kasi kung mahirap ka katrabaho, di ayaw ka ng lahat, di ba? Wala kang friends. Hindi naman. Correct. Magsha-showbiz ka ba ulit? Yes. Wow, yes. Baka may gawin akong movie. Movie. Oo. Pero serye, hindi kaya, no? Kasi hands-on ka kay Kirksus, eh. Oo, hindi ko kaya mag-lock in. Mahirap. Hindi ko kaya. Hindi ko siya kayang iwanan. Hindi pa nga natutulog yung anak ko nang wala ako. Ito, Shars. Ito na syempre one of the ultimate questions. Medyo padulo na parang, how do you feel na grabe pa rin ang reception ng TGIS fans until now? And I'm sure you can feel it talaga. Kasi di ba part kayo nung nandun tayo lahat sa group, di ba? Sa group sa Facebook. Yes, group. Yung Facebook group ng original TGIS fans. Super grateful ako and sobrang aliw na aliw ako kasi yung iba, mas naaalala pa nila yung mga ibang eksena sa amin. And ang dami nilang nakahalukay na pictures na nagugulat na lang ako. And super cute din yung fact na bigla na lang may magtatag sa akin na old pictures na, oh my goodness, TGIS. It brings back so much happy memories and we are so grateful that they're still there, very present, very active. So nakaka-touch siya. And nakakatuwa din na parang meron mga new kid na young ones din na napanood lang nila somewhere like in YouTube or I don't know, I think yung isa pang channel ng GMA na showed it before. So parang nakakatuwa siya kasi relevant pa rin yung ibang storylines up to now even if the technology and everything else has changed. Yes. Diba? So it's a wonderful feeling. It's a blessing and we are so grateful. I'm so grateful. Thank you then, Shars. Unang-una sa lahat, bago yung TGIS. Kasi di ba? Nag-upload ka ng mga lumang photos. So parang ang dami rin napapa-throwback. Ang galing mo nga na-store mo pa lahat ng yan and share mo sa lahat. Yes, may mga naitago akong photos kasi mahilig ako mag-picture-picture tapos i-album ko yun. So, tuwa naman ako dyan. Yan ang very Rain na part mo. Aside sa pagkanta. Yes. Let's make memories. Come on. And yun nga, gusto ko yun din na document. Naku, sa iba mong shows, meron ka rin yan. Alam mo, hindi. Hindi ko lang bakit TGIS lang. Kasi yung ibang show, syempre, hindi ako nakapag-picture. Although, syempre, naalala ko pa rin naman. Pero hindi na ako nung time na nakapag, Pero parang kasi haba din naman ang TG. Ako yung time na kami na ni Paolo, nung Siapaw days na. Ayun na uli ang mga may pictures. Yes. Thank you, Shara. Kasi yun nga, isa si Rain sa mga naging parte talaga ng Kasi yung show nyo was a representation of the youth during that time, di ba? And kayo yung in-idolize. And parang hindi naman sila nagkamali sa mga inidolo nila dahil, hanggang ngayon nga, we all see you thriving and enjoying life na parang life goals pa rin. Kahit ang daming naging hardships and di ba? Mga ups and downs na normal naman sa buhay pero yung parang mag-thrive ka pa rin and yun nga, maging forever remarkable yung TGIS and si Rain. So, super thank you for, doing that character. Kung hindi ka nag-guess, hindi ikaw ang kasama natin ngayon, di ba? Grabe. Super thank you din. And napakalaking blessing talaga sa akin yun na mapasama ako sa TGIS and to be part of Batch 1 and Batch 2. Kasi nga, ang dami kong naging kaibigan, ang dami kong nakita
from different walks of life. Ang dami kong nakasama, pati yung mga nanay ng mga cast naging ka-close ko. So, it is really a blessing. And, ayan, pati sina Maybelline, di ba? Parang, some of them, I see them now na other like Angelo and Maybelline are in politics. Tapos, parang, Papa Bob is still very active. So, it's nice to see na kahit ang dami namin pinagdaanan apart, that we will always have each other. Yan ang tunay na TGIS. Super blessing. We'll always be family. Magkaka-reunion kaya, Shars? Sabi ni Kuya Mike ngayon, game na. Yun, so game. Pero for a project, like, will you say yes? Paano kung ano, halimbawa? Of course. Basta TGIS game ako. Congratulations then for making a mark in the industry and for being an iconic TV show and an iconic character sa aming lahat, di ba? But ano, Shars, ano abangan namin sa'yo after this? Ayun na nga. Please follow my vlog. Hanapin nyo lang ako. You may check dun na sa YouTube na Shara Soto. And I try as much as possible to upload it every Saturday night. And ano pa ba? And yun nga, hopefully, makapag-shooting na ako soon kasi hindi ko pa ma-disclose yung project. Pero yeah, I might do a movie very soon. Wow. So, nagbabalik si Shara Soto. Why not? Yeah. Why not? O, tsaka gusto ko yung ano niya ni Nix, Danica. Shanika. Oh yeah, please follow Princessa Community. We want to inspire young, not just young, all women na, na maging mas open because in the time where, mental health is very much an issue. So you can always count on Princessa Community if you need, if you need to vent or if you need to read about God or if you need mga help, just follow @Princessa Community. Vinay is ready to inspire, serve, and encourage self-acceptance. Yan. Sana kayo ni Danica mag-guest sa amin soon. Ay, game. Guest sa akin pala. Sorry, hindi na pala sa amin. Iniisip ko pa rin kasi lagi Pep Live. Oo nga. Oo nga pala. I'm in a different world now. Grabe naman. 2 days pa lang, no? Ang hirap kaya magproseso ng bagay-bagay. Oo naman. Mag-a-adjust ka pa. Oo, pero carry yan. Pero yeah, sana I hope na kayo ni Danix ay mag-guest sa amin. Kasi ngayon nga, natuwa ako sa relationship nyo ding magpinsan na parang na kayong sisters talaga. As in, like, hindi lang cousins. Oo, totoo. Sisters talaga kami. Tapos yun nga, nagkaroon pa kayo ng community na ganito. Abangan nyo kami sa Family Feud. Di ko alam kailan pa pala. Wow, meron. Magkasama kayo or magkalaban? Kasama kami ni Danica, Soto family. Shanika Wagi. So, Shara and Danica, Wahoo and Gian. So, mga Soto, the younger Sotos. Yeah. Yon. Ay, pero Shars, thank you so much for saying yes and doing this. Of course, Jim. I'm so happy. Ka ba? Nako naman. Thank you so much. And thank you din. We have stayed in touch kahit ang tagal na nung Pep Live namin at bigla lang kitang ginugulo. Diba na, huy? Guess ka naman sa amin, tsaka mag-answer ka ng questions about TGIS. And thanks to TGIS, magkasama pa rin tayo. So, super thank you. Guluhin mo lang ako anytime. Thank you din sa'yo. Sige. Nako, para matupad ang Shanika guesting dito sa Rewind. And with that, of course, sa ating mga ka-Rewind, wag nyo rin kami kalimutan i-follow sa aming social media accounts. Nandyan lang yan on Instagram, Facebook, and Twitter para alam nyo kung kailan ang next episode. And happy anniversary, TGIS. Gabi, 27 years na, no? Yes, grabe. Thank you so much sa lahat ng TGIS fans. Thank you sa inyo. And with that, magkita-kita tayo ulit or mag-wine night tayo ulit sa ating next episode dito lang sa Rewind at Throwback Podcast. Have a great night sa inyong lahat.